Jesus is mine. He's been my portion in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary's golden. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Submission, all is at rest. I know the order of tomorrow, so my steps. So this is my story. This is my song. That He won't save all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect salvation, all is at rest. I know the order of tomorrow, so I stand. So this is my story. This is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, then He heard, then He answered. I sought the Lord, and He heard, then He answered. I sought the Lord, then He heard, then He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord,
he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I trust in God, Savior, Lord, who will never fail. You will never fail. Puri kami Lord, tiwala sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng araw mo. Puri kami Lord, tiwala sa iyo. Puri kami Lord, naawin. Sa namin Panginoon na ito lang, dapat na puri Panginoon, ito lang, dapat na sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo. Kaya Panginoon, salamat ang buhay tuloy na nagtutulong sa iyo sa lahat sa aming pangalan ng Amen. Hindi po ay patuloy na magtutulong sa Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise Him in the sanctuary. Praise His great upon all the earth. Praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. We praise the Lord. Amen. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hey! I give you praise For you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the world's alright. The Shout of the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him. Praise Him. Praise Him in everything. I give you praise because you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you Praise when the battle's shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the world's alright. Hallelujah! Shout Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him. Praise Him. Praise Him in everything. The Shout of the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Woo! Praise Him. Praise Him. Praise Him in everything. Hey, hallelujah. Praise you, Lord. Heaven's open As we sing your praise, angels join us as we praise your name. Yes, Lord. Heaven's open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Hallelujah! The King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him. Praise Him! Praise Him in everything. The Shout of the King is among us. God lives here
in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, Praise Him! praise Him in everything. Praise Him! Praise Him, Praise Him! praise Him, Praise Him! praise Him in everything. Praise Him, Praise Him! praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, Praise Him! praise Him, Praise Him! praise Him, praise Him in everything. Amen! Praise the Lord! Hallelujah. Tayo po'y makakaupo ng lahat. Hello. Ayan, praise God. Hallelujah. Napakasarap po talaga magpuri sa Panginoon. No po? Palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa kabutihan niya, sa grasya na binibigay sa atin. Baga sa isang buong maghapon na nakakapagod. Pero praise God, sa grace niya, nandirito po tayo ngayon, no? At binabati ko muna po ang lahat ng magandang hapon. Napansin nyo, parang ang dilim-dilim agad. Yung 6:30, no? Sobrang madilim na. Kasi alam naman natin na pag Burr months na talaga, mas mahaba ang gabi sa araw. So, yun, papalapit na talaga ang Kapaskuhan. Malamig na ba? Minsan mainit. Pero, yun, ang daming sinasabi. Pero magandang gabi po, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Sa mga nanonood sa online at sa mga naririto, kaway-kaway po sa mga katabi. Ayan, madami-dami tayo ngayon. Ayan, praise God. Mapagpalang hapon at magandang hapon din po sa mga nanonood sa online. Alam ko, yung iba bumabiyahe. Habang nasa biyahe, nanonood ng midweek ng gawain. At magandang gabi din po kay Pastor Archie. Ayan, nabising-busy pa. Nag-aayos. At sa mga pastors din natin na nasa online, alam ko pong nanonood din sila. Sina Pastora Wen, Pastora Babe, si Pastora Saibel. Magandang gabi po. And ayan po, dadako po tayo sa mga magbabalik ng pasasalamat sa kabutihan ng Lord sa buhay natin. Alam ko po, ang bawat isa ay maibibigay na pasasalamat. Pero unahin na po natin si Ate Menchi Halandoni. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa at syempre po sa mga kapatid natin sa online. So, ako po ay nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon kasi last Sunday po, wala po kami, ni Sister Kami at mga bata. Kasi yun nga po, namatay po yung kamag-anak namin. So, ayun, sabi nga doon kapag merong nawawala sa pamilya, member ng family, talagang doon din talaga nagkikita-kita. So, ayun, salamat sa Lord kasi matiwasay na po na na ihatid sa sabay ganun eh. So, yun, salamat po sa Lord kasi alam niyo yung pag-iingat din po sa biyahe kasi Sister Kami at sabi nga niya walang kapalitan. Pero yun, salamat sa pag-iingat at protection ng Lord, traveling mercy. And also sa kanina nga po is na open na po yung Bible study sa Heart Foundation sa Galliano and Roliano family. So yun, purihin po ang Diyos kasi nadadagdagan po yung mga na-open na Bible study sa Santol. So praise God at samahan niyo po kami sa prayer na talagang yung mga gawain po ay lumago po sa Santol area. So yun po, maraming salamat sa Panginoon. Amen. Nakakatuwa naman si Ate Menji. Grabe yung pagpapagal niya. Imagine yung galing Quezon nakapag-open agad ng Bible cell. Iba kumilos ang Lord. So, nakaka-bless sa buhay ni Ate Menchi. And praying po sa comfort ng buong pamilya po ninyo. Alam naman natin na ang Lord naman ang talagang nag-heal sa atin. At susunod po nating tatawagin ang ating kapatid na gwapong-gwapo, si Kuya JC. Kas.
evening po. Pasalamat po ako sa Panginoon sa lahat-lahat po, lalo-lalo na po na yun, naka-attend po uli kami nila Mama at Papa po. Na yun nga po, thankful po ako sa Lord sa lahat ng ginagawa po sa buhay namin, sa Ben mahirap po, na yun nga po, kahit nawalan po kami pesto, thank you pa rin po sa Lord kasi nandiyan pa rin po yung provision niya po. Kasi po yun, malalakas pa naman po kami, tapos malalaki na po kami, hindi na po kami pinapaaral. Ibig sabihin na salamat sa Lord na hindi na po namin, parang hindi na po nila kailangan masyado kumayod po para mapag-aral po kami. Yun, na kami na po yung kailangan kumayod. Salamat sa Panginoon sa binigay na knowledge and wisdom sa araw-araw po at sa protection po sa trabaho, even kay Danica sa pag-aaral po. Kala Mama sa pagtitinda rin po. Ayun lang po. Thank you, Kuya JC. Salamat din sa buhay mo. Nakaka-bless na makita ka namin muli. Na-miss ka din namin. Ayan. Pero ang Lord ay mabuti. Yan. May mga mga inaayos. Pero alam natin na sa lahat ng bagay, maaasahan talaga natin ang Panginoon. Ayan, at tatawagin din po natin ang ating birthday boy. Nagwapong-gwapo din. Siyempre, papatalo ba to kay Kuya JC? Ang tatay po ay si Kuya Adan. Ayan. Magandang gabi po. Ayan. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Unang-una, ayun. Extension na naman ang buhay na pinagkalob sa akin. 47, 46. Salamat sa Lord. Alam niyo po, gusto ko lang i-share nung Sunday. Hanggang sobrang natats ako doon sa misay ng Panginoon. Na, ayun, huwag daw natin hayaang tumigas daw yung puso natin. Kasi alam nyo naman, di ba po, talagang sobrang tagal. Parang ang layo-layo na narating ko talaga sa mundo. Gamit na gamit ng mundo. Inaamin ko po yun. Hihingi ko ng tawad sa Panginoon yun. At yun nga po, salamat sa Panginoon kasi sa topic ni Pastor Weng na, di ba, ang Kristiyano, parang baka dumating na sa time na yung Word of God, gawa gano'n na lang, parang yung mga nagbabato na lang, lalabas dito. At yun nga, pinag-pray ko talaga ng Sunday yun. Sabi ko, Lord, parang papunta na ako doon. Parang hindi ko na maramdaman yung presensya ng Panginoon. Kaya ayun, sobrang nagpapasalamat ako kasi nung nag-altar call na, sabi ko, kailangan ko nang mag-response kasi ramdam ko naman talaga sobrang layo. At ayun, kanina umaga, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, nawa magkaroon ulit ako ng access sa Panginoon. At yun po, ang hirap. At yun po, ang mahirap talaga. Lalo, yung bang namumuhay tayo na ewan ko po kung dumaan na sa buhay nyo, sa inyo yung mga nangyari sa buhay ko na parang wala kang maramdaman. Hindi mo maramdaman ang Lord. Kahit na nalangin tayo, or basta may mga bagay na, yun. Sabi ko nga, Lord, ang daming nawala sa amin. Kahit yung hanap buhay ko, na sabi ko, parang hindi ko rin matanggap. Lumaban ako ng parehas, pero alam nyo, ang balik sa akin ng Lord, kung ano mga isinara niya, pwedeng marami siyang pagbuksan pa rin sa amin. Kaya ayun, salamat sa Diyos. At ayun, ang sasabi ko, sa buhay, walang karamdaman, tuloy yung laban. Sa buhay pa rin, binibigyan tayo ng buhay ng Lord. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Ayun, salamat sa Panginoon sa lahat-lahat talaga po. At sa mga nanalangin para sa pamilya ko po. Happy birthday, Kuya Adan. Ayan. Lagi panalangin ang aming pa-birthday sa iyo. Yan. Alam naman ng lahat. Marami kaming nananalangin sa iyo at sa iyong pamilya. Lahat naman tayo dito pinapanalangin ng bawat isa, po. Kasi yan naman talaga yung gawain natin bilang mga Kristiyano, magpalakasan. Kasi hindi naman habang yung mga time din talaga na nanghihina. Pero pag mahina, lalong mas kailangang lumapit sa Panginoon kasi nararamdaman ko din yan Pero yun, sa grasya talaga ng Lord, kaya tayo naririto. So, dapat yun talaga lagi nating ipagpapasalamat.
At happy birthday. Happy birthday, Kuya Adan. Pabata naman. Yon. Ako din naman po ay nagpapasalamat sa Lord sa kabutihan niya. Ang bilis-bilis ng panahon, parang kailan lang anniversary, tapos parang ang bilis-bilis na parang yung sobrang fast pacing nakakapagod. Pero salamat sa Panginoon na despite na nakakapagod physically, na parang pak, at dami-daming gawain, magugulat ka, December na, tapos nakakapagod na naman. Pero yung mga ganong bagay yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon kasi may purpose yung lahat ng ginagawa mo. Despite pagod ka physically, yung spiritual mo naman ay nare-refill ng Panginoon. And yun po ang isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Lord na may purpose yung mga ginagawa namin sa araw-araw. And nagpapasalamat din ako na safe lagi yung aking mga anak sa pagpasok sa school and sa provision na binibigay niya. And yun po, dadako po tayo sa ating exhortation. Alam ko, ready na ang ating kapatid na si Kuya Steve para pag-exhort sa atin. Hello po. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Na-surprise ako doon. Ayan. Papasalamat din po ako kay Lord sa gabing ito. Salamat dahil binigyan niya ako ng pagkakataon makatin muli ng Midweek Fellowship. Kasi medyo matagal na rin po ako hindi nakatin ng Midweek Fellowship. Thank God sa provision at sa pag-iingat niya araw-araw. Mahirap ang buhay, pero tuloy lang. At nandoon naman yung pagpapala ng Lord sa atin. So lahat tayo, mayroon tayong mga dinaranas na paghihirap, pero yun nga, tuloy pa rin kay Lord. Hello. Ayan. Dumako tayo sa meron akong nakitang verse dito. Sa Lucas 6 verse 38. Ang sabi dito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang binibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Yan. Alam naman natin yung kapalit nung pagbibigay natin kay Lord. At ayun nga. Alam natin na sa ating pagbibigay ay maraming maaabot na kaluluwa sa ating pagbibigay dahil ito ay nagagamit sa paghahayo ng salita ng Diyos. Sige po, niyayaan ko po kayong lahat na magbigay sa ating Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Pag-pray po natin ang ating kaloob. Yes, O God, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na muli kami ay nakapagbigay sa iyo, Panginoon, makapaghayo pa ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lamang po ito, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang salaping ito ay magamit sa tama at pagpalain niyo po ang hawak ng salaping ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakapagbigay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy, Diyos, na pagpalain niyo po sila sa lahat ng kanilang aspeto na kanilang buhay, Panginoon, sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, lahat, Panginoon, ay pagpalain niyo po sila, Panginoon.
Salamat po, Diyos. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa iyo. Pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Kuya Steve. At alam ko po na maraming salamat sa pag-exhort sa atin, Kuya Steve. At yun po, ready na ang lahat. Tayo po ay mag-relax. Ayan. I-ready natin ang ating mga notes at mga Bible para po makinig ng salita ng Lord at makapag-reflect. Tatawagin na po natin ang ating pinakagwapong pastor sa Tansa. Ayan. walang kalawan. Ayan, si Pastor Archie Portugal. Ayan po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan. So, isang mapagpalang gabi at minsan pa ako po ay naka-attend po muli ng atin pong midweek fellowship. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, sabi ko nga, ngayon lang po ulit ako tumayo sa midweek para makapag-topic nang iba na po yung aking suot. So, dati nakikita niyo po ang suot ko po is kulay violet. Pero ngayon po ang suot ko po is green or blue-green pa ang tawag nila dyan. So, green. So, ayan. Salamat po sa Panginoon sa promotion. So, salamat po sa trabaho at sa patuloy na pag-iingat. At ganoon din po sa aking family, especially sa Traveling Mercy, na sabi ko nga, yung aking mother ay pabiyahay na din pa uwi. At sila po ay, sabi ko nga, parang mas marami pa siyang napuntahan kaysa sa akin. So, nakapunta na po siya ng Bicol, hindi pa po ako nakakapunta doon. Nakapunta na po siya ng Isabela, hindi pa po ako nakakapunta doon. So, pero ayun, salamat din po sa Panginoon at alam ko po ang kanyang pagsama po doon ay hindi lang po para makapunta sa ibang lugar, but also para sa ministeryo po ng Panginoon. So, ako po ay natutuwa sa pagkilos ng Panginoon, hindi lang po sa akin, bagkus sa buhay din po ng aking pamilya. At ayun po mga kapatid, bago po tayo magsimula sa ating topic po sa gabing ito na pinamagatan pong God's love brings us peace. Ayan. So ang pag-ibig nga daw po ng ating Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng kapayapaan. So bago po tayo mag-start, so sige po muna, tayo po muna ipanandali ang yumuko at tayo po manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Panginoon, patuloy ka po naming pinapasalamatan at pinupuri sa gabing ito. Salamat po sa patuloy na pagmamahal, sa pag-ibig mo po para sa amin, sa patuloy na buhay at kalakasan, sa mga kapatid ko po na umattend po dito physically at ganun din po sa mga nanonood through online. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng panibagong pagkakataon na kami po ay makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat, makapagkaloob. At ganoon din po, Lord God, ikaw po ay aming masamba sa gabing ito. Patuloy na kami po ay inyo pong pangunahan, babaan ng inyo pong Santong Espiritu, yakapin ng inyo pong pagmamahal, at Lord, keep us at peace sa mga oras na ito. Lord, patuloy na i-impart nyo po sa amin ang inyo pong pagpapala, patuloy na gamitin nyo lang po ang inyo pong lingkod bilang inyo pong instrumento, daluyan po ng inyo pong pagpapala sa gabing ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po mga kapatid, at sabi nga po sa buwan na to ng Oktubre, so tayo po ay pumasok na naman po sa panibagong tema na about peacemakers. So bago po tayo dumako sa maraming mga topic na alam ko po isi-share ng ating mga kapastoran at ganoon din po ng ating mga kapatid, hindi lang po sa Midweek Fellowship, yung iba din po nagtatopic din po ng same team sa mga Bible studies. So sabi nga po mga kapatid, God's love serves as the foundation for true peace in our lives. Kasi alam niyo po mga kapatid, isa po sa napakahalaga na tayo po ay reason kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon ay dahil din po sa kanyang walang humpay na
pag-ibig. Alam niyo po, hindi ko na nga po tatanungin sino po ba dito ang in love? Ayan. So, pag tinanong kapag tayo po ay in love, sabi nga, alam niyo po, we are at peace. Kapag alam po natin na meron pong nagmamahal sa atin. Tama po ba? Pero alam niyo po, minsan nakaka-depress, nakaka-lonely kapag alam nating walang nagmamahal at nagke-care para sa atin. Tama po ba? At alam naman po natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, especially nung nakilala po natin siya, ano po yung ginawa niya para sa atin at ano po yung kanyang patuloy na ginagawa hanggang sa mga oras na ito. So, may ilan points lang po ako. So, sabi ko nga kay Ate Au, ano lang to, parang introduction lang po ng what is to come sa Sunday. So, hinimay-himay ko lang po ito. So, number 1 po, the nature of God's love. So, kailangan kasi maintindihan po natin how does God's love brings us at peace? Or paano po sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, tayo po ay nagiging payapa. Alam natin, meron pong mga gabi na hindi po tayo makatulog dahil sa kakaisip, dahil sa mga problema, mga pinagdadaanan sa buhay. Pero sabi nga daw nila minsan, yung mga taong in love, hindi rin daw makatulog. Totoo po ba yon? May katotohanan po ba kapag ang isang tao ay in love na in love, hindi makatulog? Di ba? Tapos sasabihin tagyawat sa ilong. Di ba? Parang ginawa ng kanta, no? Parang ganong klase ng pag-ibig. Pero, iba po ang pag-ibig ng Panginoon. So, una pong nature ng love ng ating Lord ay ang tinatawag na unfailing love. Or walang humpay. Or hindi nagbabagong pag-ibig. So, kung paano siya magmahal noon, ganun pa rin siya magmahal hanggang ngayon. Kaya nga po, sabi nga po dito sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. So, grabe, no? Everlasting love. Kumbaga sa iba, yung pag-ibig po nila, mahal ka lang kapag may nakukuha. Kapag may ibinibigay ka. Pero ang Panginoon, hindi I have loved you ever since. Everlasting. So sabi nga po dyan, therefore, tandaan niyo po, every time na nakakakita po tayo ng salitang therefore, it is a conclusion. I have continued my faithfulness to you. So ibig sabihin, yung walang humpay na pagiging faithful ng Panginoon sa atin. Kung ano yung mga ipinangako niya noon ay kayang-kaya niya pong tuparin hanggang ngayon. Sa atin po kasi pag nakakalimot, talagang totally nakalimutan na. Pero ang Lord, sabi nga po, hindi po siya marunong lumimot. Kung mahal ka niya noon, nagkasala ka man ngayon, tandaan niyo po, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya nga po sabi dito, God's love is eternal, walang hanggan, and He draws us close to Him with an unwavering commitment. Sabi nga po, gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man kalaki ang iyong naging pagkukulang, kasing laki man yan ng barko, pero ang pag-ibig ng Panginoon ay sing laki ng dagat. Sabi nga daw nila, ano po ba ang pinakamalaking makikita natin pag tayo po ay nasa dagat? Yung barko po ba o yung tubig? Di po ba? Kasi pag ang barko palayo ng palayo, paliit ng paliit. Pero pag tayo po ay kung naranasan nyo na po sumakay sa barko at kayo po ay nasa open seas, tumingin ka man sa kaliwa kanan, wala kang makikita kung hindi tubig. Habang papalayo ng papalayo yung barko, paliit po siya ng paliit. So parang same lang din po yan pagdating po doon sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi nga daw nila, alam niyo po, isa sa mga gustong-gusto ko talagang kinakanta is yung kantang Sayo.
Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling din po sa ating Panginoon. Diba? Actually, wala na nga daw tayong pwede pang i-offer. Sabi nga daw nila, kahit ang buhay daw natin ay hindi sapat. So, gaano katindi po yung pagmamahal ng Panginoon para po sa atin. At yung pag-ibig na din po yan din po yung ginagamit para tayo po ay mas lalong mapalapit po sa Kanya. Sa mga magulang, there is a different ways of expressing our love to our children. Tama po ba? Iba-iba ang magulang, pero iisa lang po ang gusto maipahiwatig, maipakita, maipadama, is yung kanila din pong pagmamahal. Tama po ba? Meron po talagang parent na sobrang strict, pero yung strict niya may purpose. At ginagawa niya yon dahil mahal niya. Meron namang sobrang luwag na sa pag-aakala na ito ay pagpapakita ng pagmamahal. Tama po ba? At meron din naman balance po. Mahigpit, minsan naman ay maluwag. Pero anuman ang ginagawa ng parent, naniniwala po ako, ang lagi po nilang iniisip is number 1, yung kabutihan ng kanilang anak. Tama po ba? Walang magulang na naghangad ng hindi sa kabutihan ng kanyang mga anak. Number 2, sacrificial love. Ang unang nature ng love ng ating Panginoon is unfailing, hindi nagbabago. Pangalawa po is sacrificial love. Kaya pong ibigay ang lahat para sa atin. Alam niyo po, isa po sa mga, pag binabalikan ko po yan every, Holy Week, every time po na parang, sabi ko nga minsan, hindi ko kayang panoorin ng matagal yung video ng The Passion of Christ. Knowing, sabi ko nga, nung inaral ko pa po siya, scientifically, napakahirap po talaga. Parang sabi ko nga po, doon pa lang sa fina-flag siya or yung binubugbog at hinahampas sa likod, masasabi na nga po natin pwede na agad ikamatay yun ng isang tao. Pero nagawa ng Panginoon na matapos yun hanggang siya ay maipako sa krus. Sabi ko nga po, yung position niya po doon, plus yung sugat sa likod, kasama na yung bugbog, kasama na yung, tawag po dito, yung kawalan ng dugo sa kanyang katawan, na sabi nga po doon, every time na siya po ay humihinga, sobrang sakit. Tapos yung ginamit po na sponge, sabi ko nga po nung talagang binabasa ko siya at inaaral, iniisip ko, meron po silang ginagamit na sponge. At yung sponge na yan, di ba sabi nga daw nila, sponge na sinawsaw pa sa suka. Hindi po tubig suka. Tapos idinikit po dun sa labi para hindi daw masyadong ma-dehydrate. Parang ganun yung nila. Nung nalaman ko po, hindi ko lang nailagay po dyan, na yung sponge po na yon, nung time ng Roman po, ay hindi po yung sponge na iniisip nyo na ginagamit natin sa pang-linis, sa pang-ganon. Yung type ng sponge na yon, yun po ay ginagamit ng mga Roman soldiers kapag sila po ay nag-CCR. So alam nyo na po yung ibig ko sabihin. Kapag sila po ay nagbabawas, yun po yung ginagamit kapag naglilinis po sila ng kanila pong pagdumi. Isipin nyo po, yun po yung ginamit na sponge at idinikit po sa labi ng ating Panginoon. Isipin nyo po nung nalaman ko yung parang grabe, parang maiiyak ka na lang pag nalaman mo na ganun yung ginagawa nung time na yan. Kaya sabi ko nga, alam nyo po yun, nung time na nalaman ng Panginoon, yung kanya pong hihinatnan sa krus, for the sake ng pagmamahal niya para sa atin, na kailangan niya talagang pagdaanan po iyon, that is so much. Pero alam ko po, kung i-relate po yan dito, kahit ang magulang, kaya pong ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang
mga anak. Amen po ba? Kaya sabi nga po dito, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." So, minsan pag hindi po natin nakita yung ginawa po ng Lord sa krus ng Kalbaryo, diba? Yung katulad ng kinanta kanina, what you did in Calvary is more than enough. Actually, hindi lang more than super more than enough. Kaya nga po, God's love is demonstrated through the ultimate sacrifice of Jesus, bringing us reconciliation and peace. Alam niyo po, yung mabuo pong muli yung relationship ng tao sa Diyos, kailangan po talagang magkaroon po ng ultimate sacrifice. Kasi sabi nga po, hindi po talaga kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya ibinigay po ng Panginoon, ng Diyos, si Jesus bilang katugunan, sacrifice para sa lahat po ng ating mga kasalanan. At magkaroon po ng reconciliation, maibalik yung dating nawalang relationship at magkaroon po ng peace. Pangalawa po, God's love brings inner peace. Kasi minsan iniisip lang natin yung peace, yung nakikita lang natin externally. Pero tandaan po natin, there is also a battle that is raging inside of us. Tama po ba? Diba, araw-araw nakikita natin, ang tao pwedeng ngumiti, pero hindi natin alam kung ano ang laman or nangyayari sa likod ng kanyang pagngiti. Sabi nga po, number 1, peace through justification. Kapayapaan sa pamamagitan ng justification. Ano pong ibig sabihin po nito? So sabi po dito sa Romans 5 verse 1, "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Alam niyo po yon, na tayo po ay na-justify sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon sa pagtanggap sa Kanya, sa paniniwala sa Kanya, sa ginawa niya para sa atin, sa pananampalataya po, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi lang po doon sa worldly things na nangyayari po sa atin, bagkus ganun din po sa spiritual things. Sabi nga po, there is always more than meets the eye. Because God's love and Christ's work on the cross, we have peace with God and freedom from condemnation. Alam niyo po, marami po kasi kapag nagkakasala, iniisip po nila, hindi na po sila karapat-dapat. Parang sobra-sobra na yung ginawa ko. Pero iisipin po natin, napakaraming tao sa Bible nakagawa siguro mas higit pa doon sa inaakala nating kasalanang ating ginawa. Number 1 na nga daw po dyan, kung makikita niyo po, si Pablo. As a persecutor and executor ng mga Kristiyano nung time na yan. At mapapansin nyo din naman po, halos lahat po ng ginamit ng Panginoon sa Bible, mapapansin nyo po, it's either nag-fail or nagkasala. Pero, ano pong mapapansin nyo po, there is always a way back para makabalik muli sa Panginoon. Tama po ba? Sa lahat ng nakabalik sa Panginoon, mapapansin po natin, there is no condemnation. Mapapansin niyo po, laging magandang pagtanggap ang ipinagkakaloob ng Panginoon. At alam ko po, naranasan po natin yan, hindi lang sa pag-worship, kahit din po sa buhay po natin na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, na kahit na po merong problema, there is peace. Sino po ba dito ang nananalangin ng kapayapaan? Hindi lang sa buhay, kahit sa isipan.
Pero kung kayo po ay nagpe-pray ng ganyan, expect trouble will come. Alam niyo po kung bakit? Kasi susubukin tayo kung ang kapayapaan po ba natin ay nanggagaling sa Lord or from the things we rely on. Baka kasi, ay at peace ako kasi dahil sa mga bagay na meron ako. At peace ako kasi dahil sa kasama ko. At peace ako kasi relying on my capabilities, my abilities, and my capacity. E paano kung mawala po yon? At peace ka pa rin po ba? Kasi ang gusto talaga, kaya nga po ang laging sinasabi po sa atin, fix our eyes on Jesus. The more that we fix our eyes on the problem becomes larger and larger. Kaya nga bakit sinasabi nila, bakit pag nasa gawain parang walang problema? May problema, pero dahil ang mindset natin, ang paningin natin, ang puso natin, hindi nakatuon sa problema, di po ba para pag nasa church tayo or nasa gawain, parang ang gaang. Tama po ba? Pero kapag tayo po ay nasa labas at kasama natin ay hindi kapwa mananampalataya, na a-absorb natin yung mga negative, bumibigat. Tama po ba? How much more kung totally wala? Walang prayer, walang Bible reading, walang fellowship, hindi pa nagsaserve. Alam po yan ng mga naglilingkod sa Panginoon na kahit po sila ay pagod na, pero pag sila po ay nasa gawain at nagserve sa Panginoon, parang nawawala yung sakit, nawawala yung pagod. Why? Sabi ko nga po, sa gawain ng Panginoon, there is always a miracle. Amen po ba? Yung mga iniisip natin, sabi ko nga po, the first step is always the hardest. Kapag yan po ay nasimulan na, kakayanin na po. Pero hanggat hindi mo pa sinisimulan, hindi talaga matatapos at matatapos. Number 2, maikli lang po ito mga kapatid, peace beyond understanding. Kasi alam niyo po, ang iniisip natin, baka yung peace ay nakukuha lang po natin doon sa mga bagay. Pero tandaan po natin na ang peace, it always surpasses our understanding. Sabi nga po dito, do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mabagabag, mag-alala masyado, kung ano-anong mga bagay, bagkus, but in everything but prayer and supplication with thanksgiving. So mapapansin niyo po, ito po yung isang paborito ko po na about sa verse na to. Even dito sa ating church, kapag tayo ay nagpe-pray, we always start with thanksgiving. Tama po ba? Napansin niyo po yun? Hindi niyo po nahahalata or napapansin na dahil tayo po ay na-train, tayo po ay naturuan, na pag tayo po ay nagpe-pray, nagpapasalamat na tayo. At nagtatapos din tayo sa salamat. We start with thanksgiving, we end with thanksgiving. Kaya minsan na-excited talaga ako pag nakikinig ako ng mga tao na nagpapasalamat dito. Even with ongoing problems, hindi pa sinasagot yung problema, yung pinagpe-pray, nagpapasalamat na, and that is faith. Tama po ba? Hindi pa nangyayari, hindi mo pa nakikita, pero inaari na po nating sa atin. Or mangyayari doon. Kaya nga every time we say amen, in short, in faith, we believe. Sabi nga po dyan, let your requests be made known to God. Napakahalaga po na maipaalam po natin sa Panginoon yung ating prayers. Kasi sa isang magulang, hindi naman po manghuhula ang magulang. Tama po ba? Nagaano lang po yan. TH. Alam niyo po yung TH? Tamang hinala lang minsan. Pero hindi po yan manghuhula na kayang basahin ang iniisip ng kanyang anak at all times. Tama po ba? Kaya napakahalaga po dyan, we made known. Ibig sabihin po natin, mag-open up po tayo sa Panginoon.
Sabi nga po, meron po ba kayo nakitang nagpakonsulta, nagpa-check up sa doktor, at tinanong siya ng doktor, anong problema natin? Wala po, Dok. Okay lang ako. Tingin po ba natin, magagamot tayo? Pero kung tayo ay open doon sa Panginoon, kung ano yung nararamdaman natin, ano yung kailangan natin, sabi nga po dyan, make your request known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Bakit po in-emphasize dyan? Will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Kasi alam niyo po, napakarami pong umaagaw ng kapayapaan sa atin, sa ating puso at sa ating isipan. Especially ngayon, sa mundo po ngayon, sabi nga nila, pagulo na ng pagulo, paingay na po ng paingay, ang mga puso hindi na mapigilan, ang mga isip sobrang talino na, at nagiging disrespectful na. Tama po ba? Yung mga dating norms natin, yung mga dating mga values natin, hindi na siya nakikita kasi nga po, napapalitan na po ng panibagong henerasyon at pagulo na nga daw po ng pagulo. Pero kung ang ating puso, ang ating isipan ay nakatutok po sa ating Panginoon, siya din naman po yung magbibigay ng kapayapaan. Bakit daw po tayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi? Dahil tayo po ay nananalangin ng maayos na tulog. Pero pag tayo ay hindi nag-pray, minsan hindi natin talaga tayo makatulog. No? Kaya nga sabi nga ni Pastor Tony, when you pray, give it to God. At pag binigay mo na sa Lord, huwag mo nang isipin pa. Give it to God and go to sleep. Hindi yung give it to God, iisipin mo na naman. Baka kasi, yan yung mga what ifs. Although hindi maiwasan, pero sabi nga po, we should practice. Ayan. Trusting in God's love help us exchange anxiety for His incomprehensible peace. Alam niyo po, kapag tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Panginoon, pansinin niyo po, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, kung ginagawa niyo din po yung daily chapter, pag tayo po ay nagbabasa, pumapasok po ba yung mga problema habang nagbabasa tayo? Pumapasok po ba yung mga iniisip natin or gagawin natin maliban doon sa pagbabasa? Kapag kasi ang isang tao ay nakafocus, nakakalimutan niya na po yung mga bagay na hindi mahalaga. Tama po ba? Gawin na lang natin mas malapit. Kapag tayo po ay nanonood, minsan ang focus natin doon sa pinanonood eh. Kahit may nagsasalita kang katabi, minsan, nandun na lang. Tapos pag tapos na siya magsalita at tinanong ka, di ba? Ano nga ba yun? Pakiulit nga. Kasi ang focus natin doon sa pinanonood, hindi doon sa katabi natin kasi nga focus ang napakahalaga. Same with our trust in God. Kung yung trust natin ay nakafocus sa Panginoon, number 1 na nga po dyan, in terms of our finances, dapat pinagkakatiwala natin yan sa Panginoon. Pangalawa, yung ating safety. Kasi hindi natin alam, kaya bakit tayo nagpe-pray everyday? Kasi hindi natin alam paglabas natin kung anong pwedeng mangyari. Our health. Tama po ba? Hindi, not at all times. Kaya nga minsan natatawala lang po ako, bakit ganun po ang tingin nila sa Kristiyano? Akala nila, Superman, Superwoman, kumbaga parang laging, hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng malungkot, hindi ka pwedeng magkamali. Napansin niyo po ba, parang sobrang taas ng standard na meron po ang isang or pagiging Kristiyano. Tama po ba? Pero bakit pag iba, okay lang? Pero alam niyo po, di bali nang magkaroon tayo ng mataas na standard as long as we pursue God. Kasi yun naman po ang goal ng isang Kristiyano, to be Christ-like. Sabi nga po doon sa kanta, binabago mo kami araw-araw. Ayan, number 3. So, 4 lang po ito mga kapatid. God's love guards our hearts and mind. So, to emphasize yung kanina, bakit napakahalaga
na maintindihan natin na ang pag-ibig po ng Panginoon ang siyang poprotekta din po sa ating puso at ating isipan. Number 1, love as a source of security. Nasabi ko na po yan kanina eh. At peace tayo kapag alam natin na meron pong nagmamahal sa atin. At sure tayo na yung nagmamahal sa atin, mahal talaga tayo. Tama po ba? Kasi alam niyo po, isa sa mga masakit nga daw is magkaroon ng one-sided love. Alam niyo po yung tinatawag na one-sided love? Isa lang po yung nagmamahal. Kaso, di ba dapat pag nagmamahal, it has to be mutual. There is an agreement or pareho kayo. Dapat. Pero alam niyo po minsan, bakit nauso po ngayon yung para naging naging vocal na at nagiging na talaga na nalilabel na. Yung iba cheater, yung iba naman po is unfaithful, at yung iba hindi na natin tuloy masisi bakit tamang duda. Bakit nawawala na yung tinatawag po nating trust? Kasi nga yung love po ngayon is masyado na pong hindi na nabigyan ng mabigat na kahulugan. Kasi alam naman natin, wag sinabing love, it is a commitment. So, ibig sabihin po pala, madali, yung po, lagi kong natatanong to, madali po bang sabihin, Lord, I love you? Madali po ba, mga kapatid? Lord, mahal kita. Lord, I love you. Madali po ba, mga kapatid? Ulitin ko po, mga kapatid, madali bang sabihin, Lord, I love you? Sinasabi niyo po ba yan, mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin po pala, once na sinabi natin, Lord, I love you, palitan natin yung love ng salitang commitment. Lord, I commit to you. So, palitan natin yung ng love as commitment. Kaya mo pa bang sabihin everyday yan? Kaya mo bang sabihin every gawain yan? Kaya mo bang sabihin yan kahit nasaan ka man dalahin yan? Lord, kinocommit ko yung sarili ko para sa'yo. O, Lord, I commit myself to you every Sunday. Lord, I commit myself to you every Bible study. How about when you are at school, at your work, nasa labas ka, would you still commit yourself to the Lord? Diba? Kaya nga sabi ko nga po, madaling sabihin, mahirap maging consistent. Yan. Kaya namang gawin. It matters pagdating po sa salitang consistency. There is no fear in love, but perfect love cuts out fear. Bakit? Ang sabi po dito is, ginaguards yung ating puso at ating isipan, at bakit siya tinatawag na source of security? Kasi alam po natin, yung pag-ibig ng Panginoon, there is no fear, but perfect love cuts out fear. God's perfect love dispels fear and protects us from worry, giving us peace of mind. Ito po ay madalas na ma-experience ng mga taong nagpe-pray palagi, nagbabasa palagi, at nagwo-worship palagi. Kasi alam niyo po, paano mawawala yung fear kung wala tayo doon sa source? Tama po ba? Kasi kung tayo po ay palayo ng palayo sa Panginoon, mas lalo tayong matatakot ng matatakot sa mundo. Number 2, confidence in God's presence. Ayan. Napakahalaga po na alam po natin ang ating identity. Kahit saan tayo pumunta, dapat alam po natin, kasama po natin ang Panginoon. Alam niyo po yung salitang Emmanuel? Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasama po natin ang Panginoon. Kaya hindi po dapat tayo natatakot. Kasi alam po natin
Kahit mag-isa tayo physically, kasama natin ang Panginoon spiritually. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Kapag ang puso natin, ang pananampalataya natin, buong-buo, in-entrust natin sa Panginoon, hindi daw po dapat tayo matatakot or mangangamba. Tanong ko po, gaano po karami sa atin dito ang nag-pray at yung kanyang ipinag-pray ay truly ipinagkatiwala niya sa Panginoon na kaya niya talaga sabihin, Lord, let your will be done. Na anuman ang mangyari, tugunin mo man or hindi, Lord, I trust in you. Nandun pa rin yung kapayapaan. Lord, kung ma-reject man, you have a purpose. Lord, kung manalo man, matanggap man, praise God. Blessing mo yan. Dapat ganun po dapat yung ating confidence sa Kanya. When we trust in God's love, He gives us perfect peace, especially during life's challenges. Tandaan po natin na sa ating buhay, sa ating pananampalataya, we have to trust God. Yan. Number 4, patapos na po mga kapatid, God's love guides us to live in peace with others. So, syempre, sabi nga po nila, you cannot give something we don't have. Tama po ba, mga kapatid? Kung tayo po ay napuspos ng pag-ibig, yung pag-ibig na din po niyan ay aapaw at may pagkakaloob po natin sa iba. Love and unity. Hindi pwedeng magkaroon po ng love na walang unity. Pwede ko nga din isama dyan, harmony. Hindi pwedeng wala po yung tatlong yan. Sabi nga, all over this virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since a member of one body, you were called to peace. Magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng personality, ng character, pero pag tayo daw po ay nagsama-sama sa Panginoon, tayo po ay iisa. Iisa sa puso, iisa sa pananampalataya. God's love teaches us to live in harmony and peace with one another. So, ibig sabihin, yung katabi mo, difficult people yan. Pero naniniwala ko, you will always be at peace with them. Tama po ba? Peacemakers through love. Yan. Tayo daw po pala itinawag. Hindi lang po tinawag para tayo po ay makatanggap ng kapayapaan. Tayo din po pala yung ginagamit para maging source ng kapayapaan. Kung tate, tayo po yung source ng trouble, tayo po yung laging pinagpapasensyahan, tayo po yung inaawat, pero nung tayo po ay truly nasa Panginoon, tayo na yung taga-awat. Tama po ba? Tayo na yung taga-sita. Ayan. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So, ibig sabihin po pala, hindi po basta-basta po pala ang mga peacemakers. Kasi, yung mga peacemakers, they will be called sons of God. As recipient of God's love, we are called to be agents of peace in the world. Tinawag nga daw po tayong Christ ambassadors. Ayan. And in conclusion, mga kapatid, so sabi nga po dito, God's love is the anchor that brings peace into every aspect of our lives. Lahat po ng ginagawa po natin sa ministry, we do this for our love for God. Yung paglilingkod natin, yung pagsaserve natin, yung pag-worship natin, ginagawa natin yan because we love God. Whether it's at peace with ourselves, peace with others, or peace in difficult times, God's unfailing love surrounds us and keeps us in peace. So, ibig sabihin, naalala ko nga po yan eh, isa lang dapat daw po ang ating motivation. Yun ang pag-ibig natin
sa Panginoon. Amen? And closing verse po mga kapatid. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times, in every way. The Lord be with you all. Sabihin po mga kapatid, this is not just a babasahin, bagkus it is also a prayer for each and every one of us. Na ang kapayapaan ng Panginoon ay hindi lang po natin maranasan, bagkus ito din po ay ating ma-share sa bawat isa. Ayun lang po mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa panibagong aral, Panginoon. Panibagong paalala para sa amin na though marami pong bumabagabag sa aming isipan, sa aming puso, mga troubles, pero alam po namin na ang inyo pong pag-ibig will keep us at peace. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, sa inyo pong pagmamahal na ipinaparanas nyo po sa bawat isa. Alam ko po, tinawag nyo po ang bawat isa dito to be peacemakers, Panginoon. Pero Lord, alam po namin, bago kami maging peacemakers, kami po muna ang gagamitin nyo and will keep us at peace. Lord, our relationship with you, you have justified us sa pamamagitan po ng inyo pong kaisa-isang anak. Lord, we are not worthy. Pero dahil sa ginawa po ng aming Panginoong Jesus, you justify and redeem each and every one of us, whose heart, mind, soul, and faith is in you, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na naglaan ng kanila pong panahon, ng kanila pong oras, ng kanila pong service para sa inyo. Lord, alam po namin lahat ng aming pong ginagawa para sa inyo will never be in vain. Hindi man namin matanggap ang pagpapalang ito sa buhay na ito, pero alam po namin yung mga kayamanang iniimpok po namin sa langit, ito po'y aming makakamtan sa inyo pong piling, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tuloy na kami po inyo pong pangunahan, gabayan, Lord God, patuloy na pagpalain ng bawat isa, patuloy na ang kapayapaan ang pumuno sa aming puso at isipan sa gabing ito. Lord, ma-share din po namin ang inyo pong salita, ang inyo pong pagpapala. Lord, ang inyo pong presensya na nasa amin ay mai-transfer din po namin sa mga nangangailangan. Lord, continue to use us, continue to bless us, and to continue to keep us at peace. Purihin ka, Panginoon, because you deserve all the glory, all the praises and honor. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless po mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Archie. Maraming salamat sa pagre-remind na sa Lord lang talaga natin makukuha ang kapayapaan. It starts because God loves us. God loves us very much. And yung ginawa ng Panginoon sa krus para sa atin, para magkaroon tayo ng kapayapaan. It's talagang ang kapayapaan, yung inner peace, mga kapatid, matatagpuan lang natin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, that we can fully trust in Him kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. And praise God. At konting announcement lamang po mga kapatid. So October 19
Saturday, virtual prayer, 7 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na makilahok. Ayan, dahil alam naman natin ang pananalangin ay isang napaka-importante na gawain ng mga Kristiyano, nagpapalapit sa atin at ang bawat isa po ay nangangailangan ng panalangin. So we invite everyone na maki-join. At sa October 20 po, meron din po tayong dawn prayer. Worship team po ang naka-assign pero hindi po to limited sa worship team lamang. Lahat din po ay invited sa mga makaka-attend ng dawn prayer. And sa October 20 po ay Sunday worship. Celebration po natin ito pero ang gawain po ay family day lamang po. Ayun. So, inaanyayahan po ang lahat na maka-attend ng mga susunod na gawain which is virtual prayer, dawn prayer, and Sunday celebration. Yun po. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Palakpakan po muli natin ang Panginoon sa lahat ng kabutihan niya. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Panginoon, maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa grasya na binibigay mo sa amin, Lord, sa pagmamahal na pinaparamdam mo sa amin, Panginoon. Sa pagmamahal na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Salamat, Lord, na because of that love, Lord, nararanasan namin ang peace na nagmumula lamang sa iyo, Lord. Yung inner peace, Lord, hindi matatagpuan sa kahit na sa anumang bagay, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng desire to know you more sa pag-attend ng mga gawain, Panginoon, sa pagbabasa ng mga Bible, Panginoon, pagbabasa ng Bible, Father God. We pray din, Panginoon, na kaming lahat na naririto ay patuloy na magpalakasan, Father. And as you give us peace, Panginoon, maging blessing din kami sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. At maihayag din namin, ma-share namin, Lord, ang gospel na nagmumula sa iyo kung gaano mo kami kamahal. Lord, we pray na patuloy na ikaw ang manahan sa amin, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless us and keep us. The Lord makes His face shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace this night and forevermore. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po.